Okay mga kamatis, mga kaibigan, tuloy na natin tong kay Sara Duterte, ang ating debunk sa kanyang kritisismo. Today, meron tayong iyakin na TikToker na nahanap. Pakinggan na natin. Etong si VP Sara Duterte Hello? parang tanga. Bakit? Naiinis siya Grabe sa naman. Administrasyong Marcos dahil palpak daw ang flood control nito. Okay? Mukhang nakalimutan ata ni Sara na bago umupo si BBM ay ang tatay niya ang Pangulo ng Pilipinas. Tama. Bakit Actually, cut ko lang kayo doon. Malaki talaga ang budget sa flood control. Kaso, tandaan niyo, yung flood control budget is for the whole country. Okay? 100 billion for this year alone. But that is including a lot of parts of this country. Malaki talaga. So very nuanced yung problema ng pagbabaha dito sa Pilipinas. Halimbawa, sa Manila, iba yung problema doon dito sa Marikina. Iba yung problema sa Cavite and so on and so forth. Now, tuloy natin. hindi gumawa ng flood control project si Digong sa 6 na taon na panunungkulan niya? No nga, no, wala akong narinig na ganun. Kasi nga Hindi kasi problema, walang malubang baha, no? Naswertihan niya. Tuloy. inuna niya ang pagpatay daw sa mga drug lords at adik. Mas maganda itikom mo na lang bibig mo, Sara, kasi napaghahalataan na mahina ulo mo. Ay, grabe naman. Grabe naman yan. Hindi, siguro ano lang si VP Sara. Isipin na lang natin, malapit na kasi mag-election. So, kailangan niyang humanap ng butas dito sa ating current sitting administration. Now, yung problema kasi sa baha, mga kamatis, mga kaibigan, it's a very nuanced problem. Meaning to say, hindi siya one size fit all. Okay? Halimbawa, kung si VP Sara ay magle-laser focus sa Maynila, talagang may problema ang ang presidente doon. Okay? Kasi Maynila lang yung tinignan niya. Halimbawa, pero kung i-disregard mo yung Manila tapos ilalagay mo kunyari BGC, parang great work kasi hindi maganda ang flood control sa BGC. So, nakikita nyo kung gano'n ka-nuance yung problema. Kasi if hindi tayo mag-nuance at maghahanapan lang tayo ng problema sa baha, isasama ko yung sa Davao. Kasi etong sa Davao, alam ko binaha ito nung July. Oh, 'di ba? Ang daming binahang area diyan. Pero anong sasabihin ng mga DDS? Hindi naman mga Duterte lahat 'yan eh. Pero yung DPWH for 3 years, 51 billion yung allocated budget diyan. Oh. For one region, Davao, ganun kalaki yung budget doon. Oh, dito 100 billion buong bansa na 'yon. And each LGU, each syudad has a problem. Okay? Hindi yan masasagot kasi kasalanan ng Pangulo. In fact, it's a very nuanced problem. Eto, gaano ka-nuanced? Pakinggan natin ang isang profesor na i-explain sa atin yung isang problema ng Metro Manila alone. Okay? Pakinggan natin. Populasyon. Masyadong overcrowded No, na rin. yan. Pero ganong kalaki ba yung mga parks na kailangan natin para humawak Okay. ng retention basin din? Ganong kalaki yung mga culvert na kailangan? Okay. Pero kapag masyadong masikip na Yung retention basin, yun yung meron sa BGC. Kaya maganda yung flood control nila. See, the problem is very nuanced. Hindi mo pwedeng isisi lahat ng binaha sa isang tao. You have to be specific. Saan ba yung may problema? Yun ang tutukan. Okay? Eto, Metro Manila yung tinutukoy niyang problema. O, tuloy mo, sir. yung populasyon. Masyadong overcrowded na rin yung city. Masyadong- Nahihirapan ka ng planuhin yung lupa, di ba? Yung community. Yun. So, I would even go as far as saying na Metro Manila is too crowded, is See? overcrowded. And in that sense, pag gagaya ng usapin natin, kaya kong sabihin na mahirap ang disaster risk reduction sa Metro Manila. Kasi hindi na natin plano ng tama kasi wala nang lugar para iiwas yung mga populations doon sa mga lugar na mapanganib. So, kuha nyo, one problem of Metro Manila alone. We're not talking about the whole country dito. We're just talking about Metro Manila alone.
it's very congested. Anong solusyon diyan? Decongest mo. So anong mangyayari? Di-displaced mo yung mga tao para hindi na mangyari uli ang baha na yan. And you would transform certain parts of Metro Manila as water control stations or flood control stations, 'di ba? So maraming marirelocate na tao, and that is a problem for the LGU. Nakukuha nyo ba? It's a very nuanced problem. To blame the sitting president is just below the belt. 'Di ba? Kasi if that is the case, then let me blame you. Let me blame your family for the floods in Davao. Pero yung mga DDS naman hindi papayag eh. So, what's the point of doing pointing fingers dito? 'Di ba? If your father was good enough, sana, eto papakita ko sa inyo Dito, eto naman, perspective ng taga malapit sa Marikina River. I am from Antipolo. And kaso hindi kami sa taas. So, binabaha pa rin kami. Okay? Eto yung Ulysses, nung 2020. Ganyan kalalim yung baha noon. Okay? This is the time of his father. Okay? Considering, ang rainfall sa Ondoy, sa Ulysses noon was nowhere near yung rainfall ni Karina, which is 461.4 millimeters. Hindi, mababa lang si Ulysses nun. Pero non-stop yung raining, so ang nangyari, nagkaroon ng ganyan. And look at now. Ito yung ngayon yung baha ngayon diyan sa nung Karina na mas mataas kumpara mo kay Ulysses. So ibig sabihin kahit papano, if we're talking about nuances ng flood control, may nangyari. Konti nga lang. It's a very slight improvement, pero improvement nonetheless. Nung panahon ni Ondoy, which had 455 meters of rainfall, okay, yung bahay namin, pinasok ng tubig hanggang bewang, okay? Ngayon hindi man lang umabot ng talampakan ng bahay. Gets nyo? So, ibig sabihin, kahit papano, yung mga flood control over the years has helped a little bit. But then again, that little bit is malaki na in my perspective dito. Okay, mga kamatis, mga kaibigan, to blame one person because meron kang vendetta dahil hindi napagbigyan yung mga hiling mo during nung okay pa kayo, it's medyo unfair. Ngayon, only time will tell kasi nakita na natin yung problema ngayon eh. So, I will hold the next kasi sinabi din dito ni Sir na hindi nila na-expect na ganun kalakas yung rainfall. Pag-asa does not yung current technology natin, hindi lang Pag-asa, the current technology does not have the utilities to measure that kind of rainfall. Hindi nila in-expect na ganon. So, we have to prepare for those unexpected moments. So, next July, malamang uulan na naman. Malamang we have to be ready for that. Let's see kung ano yung gagawin ng gobyerno. Okay? Kasi meron palang mga ganito na may kakulangan. Okay? Siguro, maybe we should start decongesting Manila. Yun kung tama yung sinasabi ni Sir dito, to allocate for a real flood control station sa Maynila. Di ba? Baka ganun yung, kasi nuance yung problema. So, good luck dun sa magiging mayor ng Manila. That is a highly political issue. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, yun lang naman yung sa akin. Alam mo, VP Sara, please, kung mismanagement lang sa baha ang pag-uusapan natin, let's go back to Davao. Gege mga lods.